Ito yung pagkakataon ko para mahanap ako ni Lord. Hindi po tayong makasalanan ang naghahanap sa Panginoon. Ang Panginoon ang patuloy na umaabot sa atin. Ang Panginoon ang patuloy na humahanap sa atin. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga guro ng batas ang talinhagang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo, at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y, masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay, ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko, sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Magandang araw mga kapatid, isang mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Narinig natin sa banal na ebanghelyo ngayon yung talinghaga ng paghahanap ng ating Panginoon dun sa nawawalang tupa. Nag-iisa yun, iniwan niya yung 99. Narinig nyo na po yung kantang Narda. Mayroon pong part doon na sinasabing, "Tumalon kaya ako sa bangin upang ako'y kanyang sagipin." Di ba? Ito lang ang tanging paraan para mayakap siya. Parang gano'n. Darating kaya sa dami ng kanyang ginagawa. Parang gano'n yung lyrics. Hindi ko alam kung eksakto yung sinasabi. Pinagnangata ko dito. Ang ibig kong sabihin, sa kagustuhan niyang mayakap siya ni Darna, ay gusto niyang tumalo na dun sa bangin. Yung concept ng ating kaisipan sa mga superhero, yung mga napapanood sa pelikula, kapag mayroong mapapahamak na darating bigla yung superhero. Ganun yung nag-compose nun, yung kumanta nun, yung concept sa kaisipan ay si Darna ay superhero na lahat ng napapahamak na tao ay darating siya at para sagipin. Kaya ang gusto niya, tumalon kaya ako dito sa bangin para ako'y sagip, para mayakap ko siya, para mayakap niya ako. May similarity sa pangyayaring ito yung ating Panginoon. Kasi sinabi ng ating Panginoon sa talinghaga, kapag may nawawalang isang tupa, iiwan niya yung 99 para iligtas yung nag-iisa. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kapag mayroong isang makasalanan, lahat ay gagawin para maibalik ito dito sa kawan. Sabi nga ay, mas may magbubunyi ang langit kapag may isang makasalanan na nagbalik loob kaysa doon sa 99 na hindi naman kailangang magbalik loob. No? Talagang para ang magiging konsepto ng kaisipan natin ay sobrang special ng mga taong makasalanan kay Jesus. Pero pantay-pantay po tayong special. Kaya lang binibigyan ng extra special itong makasalanan dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya itong makasalanan na ito ay talagang pupuntahan niya yan kahit saan niya hahanapin. At kapag nakita, magbubunyi ang lahat. Tatawagin niya yung mga kaibigan niya at magbubunyi sila. So, ang ganda nung pagpapaliwanag ng ating Panginoon. Kasi bago pa mangyari ito, parang ginajudge na siya ng mga tao doon sa kanilang paligid na bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Hindi dapat siya nakikisama sa kasalanan. Konsepto kasi ng pag-iisip ng mga tao noon ay yung birds of the same feather. Kapag ikaw ay makasalanan, huwag kang sasama kung mabuti ka. Ang mahirap kasi sa mga taong ito, sila na yung nagsasabi na mabuti sila. Kapag ikaw sa sarili mo, kapag ako sa sarili ko sinasabi ko na mabuti ako, hindi ako mabuti. Kasi itong mga tao noon, yung mga Pariseyo, yung mga Escriba at Pariseyo, sila yung nagsasabi sa kanila, feeling nila na sila yung mabuti. At itong mga taong kasama, yung mga tax collector at mga makasalanan, na sinasamahan ngayon ng ating Panginoon,
Ito yung mga hindi talaga mabubuti na makasalanan talaga. Pero itinuturing nila ang kanilang sarili na talagang makasalanan at lumalapit sila at nakikinig sa Panginoon dahil sila'y interesadong magbago. Dahil sila'y naghahangad ng pagbabago. At itong gusto ng ating Panginoon, yung mayroong kang counterpart na gusto mo na ring magbago, hinahanap mo na ang ating Panginoon, nasasabi ka sa kanyang mga salita. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Kaya ako na makasalanan, nakarinig ako ng salita, talagang ito na yung aral ng Panginoon, ito yung pagkakataon ko para mahanap ako ni Lord. Hindi po tayong makasalanan ang naghahanap sa Panginoon. Ang Panginoon ang patuloy na umaabot sa atin. Ang Panginoon ang patuloy na humahanap sa atin. Ngayon, kung tayo'y natagpuan at tayo'y umalis, dumaan ito sa wall mo, itong aking pagdadakdak dito at in-scroll mo lang ng ganon, wala tayong magagawa. Tayo yung nagdesisyon nun. Pero sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng aking kakulangan, sa pagpipreach, medyo natatouch ka, tiyatamaan ka, makinig ka naman, baka ito yung pagkakataon na iniaabot ng Panginoon yung kamay niya sa iyo. Di ba? Abutin na natin. Ang Panginoon ang humahanap sa atin. Ang Panginoon ang umaabot ng kamay. Hawakan na natin at hihilahin niya tayo at ibabalik niya tayo doon sa kawan. Di ba ang saya kapag nandun tayo sa kawan? And although nandun tayo sa kulungan, pero ang kulungan ng Panginoon ay greener pasture, mas masagana, at malaya tayong gumagalaw doon ayon sa kalooban ng Diyos. Nasa labas nga tayo, pero ang kapahamakan ay nandyan. Andyan ang mga maninila, andyan ang mga leon, tigre na pwedeng pumatay sa iyo, ang mga hunters, ang mga ngaso. Kung ikaw ay tupa, inihahambing natin ayon dun sa paghahambing ng Panginoon sa mga tao. Parang mga tupa na nawala ang isa dun sa makasalanan. Grabe, no? Kasi nga ginajudge siya ng mga tao Kaya ang maganda dito ay naalala ko yung experience ko nung nagbi-BEC kami, yung Basic Ecclesial Community. Yung nakikisalamuha kami sa mga bahay-bahay at binabasbasan, regards kay Father Roy Cholo Panes. Kasama niya minsan ako sa Bayotbot at yung tuwa nung tao na nabasbasan doon sa bahay na yun ay may handaan sa kanila, naglabas ng Red Horse. Pero kami na may tapos nang magbasbas, tapos na sa gawain. Di pumunta, ay umuulan pa noon, nabot kami ng ulan, ganun talaga At kami nagtagayan. Abay, yung mga matatanda ng bayan at mga banal ng bayan doon sa kanila, sabi nagiinuman lang daw kami sa BEC. May ganong kumalat, no? Sa Bayotbot yun, Bayotbot. Hindi ko alam kung ang nagpakalat ay kasama din namin ng mga church leader o nandoon. Ito yung hindi ma-appreciate ng mga banal ng lipunan, Yung pakikisama mo, yung nagbigay ka ng dignity dito sa may bahay na nag-alok sila, tinanggap mo. Tandaan po natin, ang ating Panginoon, ganito ang sitwasyon nun. Bakit siya nakikipag-inuman? Bakit sila kumakain doon sa bahay ng mga kasalanan? Bakit siya umiinom ng alak? Di ba? Ganun. Nun may naglabas ng Red Horse, yung may-ari ng bahay, sa pasasalamat niya, ininom namin. Although talaga namang masarap. At andun niya kasi yung samahan Di ba? At tuwan-tuwa din yung may bahay. Yun nga lang, after nun, merong mga kumalat na ganun sa pangyayari. Eksaktong-eksakto yung pangyayari. Huwag po tayong maging judgmental. So dito sa sitwasyon namin dati sa Bayotbot, hindi mo pwedeng sabihin yun. So kaya para sabi nga kung nalaglag ka sa Kumunoy, para hindi ka na lumubog, huwag ka na lang gumalaw. So doon pagkakataong yun, hindi na lang ako yung nakarinig. Hindi ko alam kung nakarating ito kay Padre Cholo. Hindi na lang kami yung mga kapwa ko, acolyte na lang na, uy, ganito daw yung nakita daw kayo na yung parang pinagsabihan. Pero syempre, yun nga, medyo masakit, di ba? Pero ito yung pagkakataon na ipahayag ko na hindi tayo banal, kahit ako, kahit yung pare, kahit sino, hindi banal. Pero ang ating Panginoon nun, nakikisama talaga siya dito sa mga makasalanan para ibalik doon sa kawan.
No, ang galing nitong ano to. Kaya ang Panginoon pumarito hindi para sa mga banal. Pumarito siya para doon sa mga makasalanan, para sa atin na mga makasalanan. Kaya special tayo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na manatili tayo sa pagkakasala. Hindi ibig sabihin. Ibig sabihin, bigyan natin ng kasiyahan, bigyan natin ng selebrasyon ang langit. Bumalik tayo sa Panginoon. Life is beautiful. Ugaliin po nating makinig ng banal na, mag-aral ng banal na salita ng Diyos. God bless us all. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit, hindi ito malungkan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, hapis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit at hindi ito malulutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko isang tawag mo lang, hapis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito